April 1, 2024, hinamon ng isang takoyaki kiosk ang kanilang mga Facebook follower. Ang challenge, ipatato ang kanilang logo sa noo. Ang makagagawa raw nito, may instant 100,000 pesos! Crazy! Pero may isang agad na tumalima o kumasa. Ang problema, ang challenge na ito, dahil ipinost nung April 1, isa pa lang, April Fool's Day prank. Ibig sabihin, katuwaan lang, hindi dapat sineryoso. Ngunit dahil di umano may kumagat, ang pamunuan ng takoyaki kiosk agad naglabas ng statement. Iginiit nilang ang ipinost nilang challenge, isa lang talagang prank. Let this serve as a reminder to us all how important reading comprehension is. It's April Fool's Day. Never trust anything or anyone. Bagay na inalmahan ng netizens. Natural, may kakagat sa pakulo nyo. Sa hirap ba naman ng buhay ngayon? Aral yan sa inyo. Dapat kung mag-public post kayo, dapat yung totoo lang. Sa dami naman kasi ng pwedeng i-prank, yung pang lifetime effect pa yung napili nyo. Lalo pat di umano, meron ngang sumunod at nagpatato raw sa noo dahil sa inakala nitong promo. Ang may pakana ng pinag-usapang April Fool's Day prank na interview namin itong Huwebes, ang may-ari ng takoyaki kiosk na si Carl. Depensa ni Carl, hindi niya raw lubos inakala na may seseryoso sa kanyang post. Nahugot ko yung sa joke na sinasabi nila na ba't di mo ipatato? Ipatato mo sa noo. Parang napaka-imposible na may gumawa nun. Kasi pag sa katawan lang, sure ako na maraming gagawa. Kaya kahit siya di umano, nagulat na may kumasa sa kanyang hamon. Hindi ko in-expect na tagang may gagawa nun. Halo-halong emosyon yung naramdaman ko. Nasabi ko hindi ko pananagutan kasi nga natakot din ako, nangamba ko no, na baka may ibang sumunod. Kasalukuyang sinisiyasat ng DTI kung meron tayong sapat na basehan para aksyonan yung kanilang business name registration. Makikita kasi sa pangyayari na ginamit nila yung business name nila, ginamit nila yung official social media page nila para i-post itong April Fool's prank nila. Kahit na sabihin natin na isa siyang prank, hindi naman natin sinasanction sa DTI na hinahayaan lang natin. Maaaring ma-cancel, ma-revoke, or ma-suspend yung business name registration nila. Samantala, hindi naging madali para sa aming team na matunto ng di umano, tumalima o kumasa sa April Fool's Day prank na si Ramil. Nung pumutok kasi ang issue, dinala ito sa Pampanga ng pamunuan ng takoyaki kiosk sa bahay ni Carl. At nito rin lang Huwebes, matapos ang ilang komunikasyon, pinaunlakan na kami nito ng interview sa Pampanga. Kahit pa, taga North Caloocan talaga siya. Kwento ni Ramil, di umano, hapon nitong Lunes, April 1, nung nakita niya ang ipinost na challenge ni Carl. Maan siya sa timeline ko. Magpapatato doon sa noo, makatanggap ng 100K. Nagpatato agad ako. Doon sa kabrad ko, siguro ito inabot siguro ng 1.5 siguro. Pero ayon kay Ramil, dahil sa kanya raw pagmamadali, hindi raw niya napagtuunang unawain ang laman ng post. Hindi ko na talaga na buong nabasa yung mayroon pa palang ano sa baba. Dati raw fishball vendor si Ramil, hiwalay na sa kanyang misis na siyang umako sa pag-aalaga ng dalawa nilang anak. Ang naiwan sa kanyang puder, ang bunso na si Louie na may Down syndrome. Hindi siya marunong mag-ano sa sarili niya pa eh. Malambing, mapagmahal. Sa akin naman, tanggap na namin yon na gano'n siya kasi ano yan eh, blessing yan eh. Malaking bagay raw sana ang makukuha niyang 100,000 pesos para sa mga gamot ni Louie. Ever since hindi pa siya napapatherapy. Sa private, siguro mga 3,000. Every session lang yun. Kung sa public naman, talaga magtsatsaga kang pumila mula madaling araw. Gusto ko lang mapatherapy siya ng maayos para makapagsalita na siya maayos. Para sa anak ko kasi graduating siya ngayon, senior high. Yung panganay ko nag-aaral din siya, medtech. Kailangan niya talaga ng mga tuition fee, almost 50,000 na ata yun. Ano kaya ang kanyang reaksyon nung nalaman niyang prank lang pala ang lahat? Nalungkot, kaya nga ako kinagat yun para sa pamilya ko, para makatulong ako. Pero kung meron daw mabuting na idulot ito sa kanya, yun ay ang bumuhos ang tulong para sa kanya at sa kanyang anak. May nagbigay ng sapatos, nagbigay ng pabango, nagbigay ng cash assistant, 125,000. Siyempre, masaya, matuwa. Kahit pa paano, makaano na yung mga anak ko, may raos ko na.
At si Carl, nakipag-ugnayan daw sa kanya. Kinagabihan, tumawag siya sa akin. Pero heto ang nakagugulat. Ibibigay raw kay Ramil ang unang ipinangako sa poster na premyo, 100,000 pesos. Papunta tayo ngayon sa North Caloocan. Puntahan natin siya, tingnan natin yung sitwasyon niya. Boss! Balita! Nagbigay kami ng konting tulong kay Kuya Ramil. Nag-abot din ako ng pangkabuhayan niya, 100,000. Ikaw na bahala dyan. Salamat, maraming salamat. Laking pasasalamat ko sa tulong niya. Humihingi ako ng sorry sa kanya kung naka-apekto ko sa pamumuhay niya. Sabihin mo na lang ako pagka gusto mo ipa-remove o paano ha? Pero problem solved na nga ba talaga? Yun ang inakala nila. Simula pa lang pala ito ng panganganak ng kontrobersya. Umiral kasi ang pagka-detective ng ilang netizens. Duda ng ilan ang ipinost na prank ni Carl at ang pagpapatato ni Ramil, di umano, scripted? For the clout only? Merong pitong sasalang dito sa Bagong Silang, walang iba kundi ang maangas ng mga taga-Bagong Silang. Pasok mga Jong! Pasok! Pasok! Base kasi sa mga naglutangang di umano ebidensya, Pangalan! Ramil Albano! sina Carl at Ramil, matagal na raw magkakilala. Matagal na sila magkakilala. Wala pa siyang tattoo sa noo. Ramil Albano! Si Ramil kasi minsan ang sumalang bilang challenger sa isa sa mga vlog ni Carl. Pero ang sagot nila, Hindi po talaga. Hindi ko po kilala si Tatay Ramil. Totoo po yun na sumali ako dati sa challenge niya. Challenger lang. Hindi po kami talaga magkakilala. pangalawa, kaduda-duda raw na ilang minuto lang matapos i-anunsyo ang challenge, si Ramil nakapag-submit na agad ng kanyang tattoo entry. Sa totoo namang 3:36 PM kayo nag-post ng April Fool's joke nyo. Tapos 4:04 PM, tapos na agad yung tattoo niya at magaling agad. Ay nako. At ang komentong ito, di umano, binura raw sa page. Ang dinilit ko yung mismong post. Baka pag nakita nung na may nag-abot na kami ng tulong, tatakot kami o nangangamba kami, baka may ibang gumaya. Ang bilis gumaling ng tattoo. Sa sobrang pagmamadali niya para gawin yung challenge, nagmadali na siya na tumakbo dun sa artist para gawin yung challenge. Kaya kung mapapansin din natin, siguro hindi rin ganun kapulido yung pagkagawa ng tattoo nito. Totoo po ito kasi kahit hawak-hawakan niyo siya, di siya mabubura talaga. Nasabunan agad para mabilis gumaling. Pero posible nga bang hindi magsugat ang tattoo sa noo? Lalo na kung kagagawa lang ito. Nagtanong kami sa lehitimong tattoo artist. Yung nakita ko kasing photos, wala nang bleeding dun sa tattoo, tapos walang masyadong redness surrounding yung tattoo. Kapag ganun kasi I would say na mga more than a week or around a week na yung tattoo. May mga kumalat ding post na bago pa raw inilabas ang challenge nitong April 1, di umano namataan na raw si Ramil na may tattoo sa noo bago pa ang April Fool's prank nitong ang April 1. Kaya patuloy kaming nag-imbestiga at sa paglilibot ng aming team sa barangay na tinutuluyan ni Ramil, meron kaming nakilala na may matibay raw na ebidensya na di umano isang malaking palabas lang talaga ang nangyaring pa-promo at pagpapatattoo sa noo. Picture ko ng Friday, 9:27 PM. Para katunayan na Friday pa lang meron na siyang tattoo. Isa nga lang ba itong publicity stunt? Sa mga taga-Bagong Silang, pasok mga Jong! Ang pag-imbestiga sa mga aligasyon at ang sagot ni na Carl at Ramil sa mga maaanghang na ibinato sa kanila sa social media sa linggong ito. Aamin na ako. Sa aming pagbabalik. Sa linggong ito, mainit na pinag-usapan ang Facebook challenge na ito. Tattoo sa noo, kapalit ng 100,000 pesos. At sa paglilibot ng aming team sa barangay na tinutuluyan ni Ramil, meron kaming nakilala na magpapatunay raw na ang lahat ng ito staged lang o scripted. Itago natin siya sa pangalang Ralph na ang pruweba, screenshot ng isang usapan. Picture ko ng Friday, 9:27 PM. Kung saan makikita ang litrato ni Ramil na meron na ngang tattoo sa noo at ang petsa ng screenshot,
March 29, 3 araw pa bago nag-post ng challenge. March ng gabi. Sigurado ako hindi April 1 yun. Giinom lang kami, nagulat ako. Pagtanggal niya ng sombrero, sabi ko, ano yan? Tattoo pala. Pinicturean ko gamit yung messenger. Sinend ko sa kaibigan ko. At hindi dyan natatapos ang aming mga nadiskubre dahil may ilan din kaming nakapanayam sa lugar na nagpapatotoo na meron ngang tattoo si Ramil bago pa mag-April 1. Kapitbahay po namin yun, si Kuya Ramil. Pero nakita po namin yung tattoo niya, yung Biyernes Santo. Tinanong ko naman po siya kung saan, para saan yun eh. Sabi niya lang sa akin, secret eh. Hindi ako nagkakamali, nakakita ko yun, March 30 to 31. Inampas ko pa nga eh. Biglang umaray. Ibig sabihin, legit. Ipinaabot namin ang resulta ng aming investigasyon kina Carl at Ramil. Yung lumabas na yan ay gawa-gawa lang nila, baka ine-edit lang yan. At nitong Biyernes, sa pakikipag-usap ni Carl sa aming team, inamin na niya na lahat ng ito, gimmick lang. Maglalabas daw sila ng video para amining marketing strategy lang ang lahat ng ito. Pero ang tanong pa rin, planado ba ang lahat o nabisto lang? At kahapon nga, inilabas na nila ang naturang video. Aamin na ako. Dinala namin kayo dito sa isang malaking marketing stunt. Kailangan ay makabuo ko ng ingay para mag-viral. Pahanap ako sa kaibigan kong tattoo artist na kung meron ba siyang kaibigan na willing magpatattoo sa noo. Sabi ni Kuya Ramil ay willing daw siya. Tinanong ko siya kung hindi niya ba pagsisisihan. Ang sabi niya ay okay lang naman daw basta para sa anak niya. Hindi scammer si Tatay Ramil. Yes, part to ng marketing stunt mula una hanggang huli. Ginawa namin lahat para makaanin ng engagement sa negosyo namin. Dala ng pangangailangan ko, yung pangangailangan namin sa pag-aaral ng anak ko. Ako po yung nagtattoo kay Sir Ramil nung March 28, makatulong kay Brad Ramil. Nagtanong lang po si Carl sa akin kung may kilala akong papayag na magpatattoo sa noo. Medyo talagang natakot po. Inamin man nila na gawa-gawa lang pala ang lahat. Isa ang sigurado. Kailangan ng tulong ng bunsong anak ni Ramil na si Louie. Kaya sa araw na ito, ipina-check up namin siya. Kita natin dito na may mga certain delays talaga siya. Sa ngayon, yung current level ng kanyang intelligence nasa mga 4.5 to 5 years old. Sa ngayon, ang uunahin natin sa kanya is yung occupational therapy intervention and also since hindi pa siya daw na-expose sa kahit anong therapy. Maraming salamat po, Doc, na alaman namin kung saan ulit magsisimula sa pangalawang assessment niya. Maraming salamat. Ngunit kailangan pa rin pag-usapan. Katanggap-tanggap ba ang ganitong mga gimmick o pakulo ng isang negosyo o ng kahit sino pa man sa social media? Kapag gumagawa ka ng social media post na ang hangarin mo ay mag-viral siya, possible naman yun. Ngayon, paano mo masasabing sumusobra ka na? Siguro sumusobra ka na kapag nakakapanlinlang ka na. Pwedeng papasok na siya sa field ng false advertising. Kung ang habol natin ay gusto nating mag-viral tayo, pwede naman tayong gumamit ng mga totoong kwento. Is it possible na itong content na to ma-misinterpret ng tao? Pwede ba siyang makadeceive? Kung ang sagot mo no, then okay, pasado yung content mo. Pagiging creative nila, dapat hindi nila binibelittle yung talino ng mga tao. Ibalik din nila dun sa product attribute nila. Respect the intelligence of the consumer, of the viewer. Parehas sila, pwede silang maging liable dun sa crime ng other deceits. Maaari rin silang parehas na maging liable or managot dun sa mga tumulong or mga nagpaabot ng mga pledges. Lahat ng mga nag-pledge dito sa pangyayaring ito, kailangan maibalik sa kanila yung amount na i-pledge nila if ever man na nakapaglabas na sila ng pera. At kahit hindi naman, it doesn't change the fact na mayroon pa rin silang criminal at civil liability. Siyempre, natatakot kasi ang mga anak ko yung nababas din ako. Hindi ako ng pasensya sa kanila kasi karoon ng scripted to lahat. Balak daw po ba kayo ibalik yung mga binigay po na pera at tulong sa inyo? Willing naman. Tinanong naman namin sila kahit di na daw. Ibalik na po lahat ng mga nagbigay ng donasyon. Pero may mga iba, may mga ilan-ilan na ayaw na nilang tanggapin kasi nga para daw yun sa anak ni Tatay Ramil. Ito, halo-halong emosyon, kaba, takot, mga nagalit o nainis, sa mga natuwa. Humihingi ako ng patawad sa kanila. Ang social media, magandang platform para mapalago ang mga negosyo. Pero anumang gimmick yan, hindi ba dapat pa ring manaig ang katotohanan o truth
in advertising. Sumasalamin ito sa kung ano ang pinahahalagahang values ng tao at kumpanya. Ang social media, instrumento rin para agad na makita ang mga nangangailangan ng tulong. Dito rin natin nasasaksihan na sa isang iglap, kaya pala nating magbayanihan para saklolohan ang mga kababayan nating nangangailangan. Pero sana, hindi ito maabuso para hindi rin madala ang madla. Lalo pat sa ating bansa, marami talaga ang naghihirap. Sa lahat ng pangyayaring ito, mas higit tayong maging kritikal kung sino ang nangangailangan ng ating suporta at tulong, kung sino ang totoo at kung sino ang tunay na authentic